Umabot na sa mahigit 68,000 na pamilya ang inilikas sa Albay matapos itong tumbukin ng super bagyong Uwan. Patuloy rin ang nararanasang total blackout sa probinsya. Live mula sa Tabaco City sa Albay, nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, malakas pa rin ba ang ulan pati na rin ang hangin dyan? Jester, kumpara kaninang umaga na tuloy-tuloy ang malakas na buhos ng ulan. Medyo humina na ito ngayon dito sa Tabaco City, dito sa Albay. Pero tuloy pa rin ang mapaminsala at naggangalit na bugso ng hangin dito kung makikita ninyo sa aking paligid. Dito sa aking likuran makikita ang isang poste na nabuwal dito sa kahabaan ng Santo Cristo Street. Wala naman daw dapat ipangamba ang mga residente dahil may total blackout nga dito sa buong lalawigan ng Albay. Dito rin sa kahabaan na ito ay wala na halos mga residente na nakatira sa kanilang mga tahanan dahil umabot na sa 200,000 na mga residente ang inilikas ng lokal na pamahalaan para masiguro ang kaligtasan ng publiko. Bunsod ng tuloy-tuloy na buhos ng ulan at mapaminsalang hangin, unti-unti nang tumaas ang tubig sa ilang kalsada sa Tabaco City sa Albay. Maging ang mga kable ng kuryente nagkalat na sa mga lansangan. Nakataas pa rin kasi sa signal number 4 ang eastern portion ng Albay dala ng Super Typhoon Uwan. Kasama dyan ang Rapu-Rapu, Malilipot, Tiwi, Bakakay at Malinaw. At ang hangin dito mapaminsala na. Kaya naman umabot na sa mahigit 68,000 na pamilya ang inilikas o 200,000 individuals. Sa Ginubatan, Albay naman, halos matumba na ang riles ng PNR. Ayon sa mga residente, ilang bagyo na ang nalampasan nito pero ngayon lamang nagkaganito. Kaya ang kanilang panawagan ay agad na may saayos ito ng otoridad dahil malaki ang tulong nito sa kanilang komunidad. Jester, sa ngayon ay patuloy ang total blackout na nararanasan dito sa buong lalawigan ng Albay. Pero kung makikita ninyo, nagpapatuloy ang pagbayo ng malakas na hangin at nakakita nga tayo dito hindi lamang mga poste ang nabuwal kundi ang maging mga puno. Yung ilang mga residente nahihirapan na rin magpalipat-lipat na mga kalsada at magtungo sa kanilang pupuntahan dahil may ilang mga baha na lugar hanggang tuhod. Pero bukod pa dyan, nais ipaalala ng lokal na pamahalaan na mag-evacuate na kung maaari dahil daw ito ang pinakamagandang opsyon para nga hindi na muling maulit pa ang kanilang mga naranasan noong mga nagdaang bagyo. Arles, clarify lang natin ibig sabihin, 68,000 yung evacuate ng mga pamilya. Ibig sabihin, nabanggit mo may mga kapatid pa rin tayo dyan nasa labas, palipat-lipat ng kalsada. Meron pa rin hindi nag-e-evacuate, ibig sabihin. Jester, yung mga naiwan sa kanilang mga tahanan, ito yung mga ilan na padre de pamilya na nagbabantay ng kanilang mga gamit sa kanilang mga tahanan, gayon din sa kanilang mga alagang hayop. Kahit daw na alam nila na mahalaga na, lumikas na, mas okay pa rin daw na mabantayan ang kanilang mga gamit. Pero overall naman, kahapon pa lamang nagsagawa na agad ng preemptive at forced evacuation, lalo na doon sa Pulangi Albay, dahil yung ilang mga kapatid natin doon nakatira sa tabing ilog at paanan ng bundok, pati doon sa Ginubatan Albay. Pinalikas na rin yung mga residente dahil inaasahan ang lahar flow kung saan nandun naman matatagpuan ang paa ng Bulkang Mayon. Alam mo Arles, pag tinitingnan natin yung video mo dyan sa likuran mo, kapansin-pansin, malakas talaga ang hangin. Pero ang tanong ngayon, yung ulan, kasi hindi naman palaging visible, pero dyan sa kinalalagyan mo, malakas ba yung ulan? Sa ngayon, Jester, ay mahina na yung ulan. Kung ikukumpara natin sa ating naranasan kaninang umaga, actually, nagsabay pa nga itong malakas na buhos ng ulan at malakas na hangin. Pero ngayon, medyo mahina-hina na ito, pero nakakatakot pa din yung hangin dahil kahit dito sa aking harapan at dito sa aking gilid ay patuloy ang pagliliparan ng iba't ibang mga gamit, gaya na lamang ng mga yero. Ang ilan nga rito kinalakal na ng ilang mga residente dahil nauna na itong binaklas ng Bureau of Fire Protection ng Region 5. Arles, safe ba yung kinatatayuan mo dyan? Kita natin dito parang may yero dyan sa likuran mo na anytime baka liparin na o hindi kaya mabaklas na ng tuluyan. Actually, Jester,
kung pangamba no, sa ating kaligtasan, syempre baka masugatan tayo nitong yero. Pero makikita nyo dito, meron din na mga kable ng kuryente. Pero wala naman daw dapat ipangamba dahil yung total blackout ay kaninang umaga pa. Magpasa hanggang ngayon, walang kuryente sa mga kabahayan dito, ayon na rin sa Aleco. Okay, last na lang, bilang nabanggit mo nga rin yung total blackout, meron bang ginawang time frame, at least yung local government ng Albay, kung hanggang kailan yung blackout? I'm sure marami rin silang kukumpunuhin given nga na may mga nagbagsakan ng poste. Sa ngayon, Jester, ay wala pa tayong nakukuha no, na kumpirmasyon kung kailan nga babalik yung kuryente dito. Pero magpapatuloy pa yan hanggang ngayong gabi. No? Pero bagaman walang kuryente, yung ilan sa mga otoridad ay sinimulan ng linisin ang ilang mga kalsada dito para alisin yung mga puno na nabuwal at hindi madaanan ng mga residente. Dito naman no, sa isang bahagi dito, sa malapit sa Pantalan, meron din tumagilid na bangka. Pero nagtulong-tulong na rin yung mga residente dito para ayusin ito. Huli na lang, Arles, 68,000 na pamilya ang nag-evacuate sa Albay. Ano yung mga pangunahin nilang kinakailangan o pangangailangan at lahat ba yan kahit paano inapupunan ng local government? So for Jester, yung ilan sa ating nakausap, nagbaon na sila no, ng kani-kanilang mga grocery, kani-kanilang mga damit, kahit nga mga lamesa at upuan, dinala na rin nila mula sa kanilang mga tahanan. Pero ayon sa ilan, hindi pa daw sila nakatatanggap ng relief goods, pero hindi na ito muna mahalaga para sa kanila ngayon. Mas maayos na hindi na nila hinintay ang bagsik nitong Super Typhoon Uwan at masiguro na agad ang kanilang kaligtasan. Jester. Maraming salamat sa updates at mag-iingat kayo dyan ha. Mobile Journal Arles de los Santos nagulat live mula sa Albay. Mga kapatid, Jess de los Santos po ang inyong kasangga sa paghahatid ng balita para sa may alam at may pakialam. Para sa tuloy-tuloy na makabuluhang balitaan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.